Akala niya simpleng guard lang siya, pero isang araw may narinig siyang salita na tuluyang nagbago sa pananaw ng lahat. Sa pagpasok ng boss sa opisina, iniabot niya ang susi ng sasakyan sa gwardya. Pare, pakilinisan naman ang sasakyan. Ngunit nang mapansing kumakain ito, binawi niya ang susi. Sige, ibibigay ko na lang muna sa iba. Kumakain ka pala. Ngumiti ang gwardya. Walang problema, sir. Lilinisin ko po pagkatapos ko kumain kung okay lang po. Ngunit ang boss ay umiling. Hindi, kumain ka na muna ng maayos. Doon na nagsalita ang isang babae sa tabi nila. Bakit ibibigay pa sa iba? Kaya naman niyang linisin yan agad eh. Lahat na lang sila, kain lang ng kain. Tumahimik ang paligid. Papalakad na sana ang gwardya, pero pinigilan siya ng boss. Lucia, ani ng boss, ang trabaho ng gwardya ay magbantay, di ba? Hindi maglinis ng sasakyan. Naiintindihan mo ba naman yon? Napatingin siya sa pagkain ng gwardya, tinapay at sibuyas. Bakit hindi ka sa kantin kumakain? Libre ang pagkain para sa lahat ng staff. Sumagot ang gwardya, Sir, sabi po ng manager, pang-office lang daw po ang libre. Bawal po kaming gwardya at tagalinis. Nang marinig iyon, tumigas ang mukha ng boss. Tao ka rin, parte ka ng opisina. Dapat lang napatas ang trato sa'yo ng lahat. Dumipensa si Lucia. Sir, kung papayagan niyo siya ngayon, gusto na rin niyang kumain doon araw-araw. Iba ang level niya sa amin. Napailing ang boss. Lucia, ayoko nang makarinig pa ng kahit ano sa'yo. Bumaling muli ang boss sa gwardya. Hindi mo kailangang magtiis sa tinapay at sibuyas. Pumunta ka sa kantin at kumain ng maayos doon. Kung may mang-insulto sa'yo, sabihin mo lang agad sa akin. Iniabot muli ng boss ang susi. Lumipas ang ilang minuto. Pumasok muli si Lucia sa opisina. Sir, hindi talaga tama yon. Kapag pinayagan niyo silang kumain sa kantin, kami ang mahihirapan. Hindi kami komportable kung makakaupo sila sa tabi namin. Tahimik lang ang boss. Hanggang sasabi niya, Lucia, tama ka. Mas magiging magaan sa lahat kung sabay-sabay nang kakain ang lahat. Guardia, maintenance, at office staff. Walang mataas o mababa dito. Sir, ano pong sinasabi niyo? Hindi po kami pare-pareho ng level. Ngumiti ang boss. Lucia, araw-araw akong kumakain sa kantin. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Pero ni minsan, hindi ko sinabi na mas mataas ako sa inyo. Simula bukas, dagdag ng boss, lahat ng guardia at maintenance, kakain na sa kantin. At kung ayaw mo, Lucia, pwede kang magbaon mula sa bahay. Dahil sa pag-uugali mong mapagmataas, ibabawas ko ang isang buwang sweldo mo. Napahiya si Lucia. Sir, patawad po, hindi na po mauulit. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pagkakampi-kampi o pagmamapuri sa sarili. Sa halip, pakumbabain ninyo ang inyong sarili at ituring ang iba na higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Filipos chapter 2 verse 3. Minsan, hinuhusgahan natin ang tao base sa uniform, trabaho, posisyon o pagkain nila. Pero nakakalimutan natin, ang dignidad ay hindi nakabase sa posisyon. Ang respeto, hindi pinipili. Ibinibigay ito sa lahat. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.